sa lugar na ito, and even to those who are new in this place, okay, that tama po kayo ng pinuntahan. No, may mga bago po kayo dito, no? Si Sister yata bago. Okay, at welcome po sa gawain po ng Lord. Amen. At sino po nag-invite sa kanila? Si Kuya Linya po. Okay. So bigyan ng chocolate sila ng But yun ay pasasalamat. No po. Pagkat yung ating binasa kanina, it is about the parable of the lost son. Okay? Bago pa tayo mag-umpisa kanina, nagkabayan na tayo, nagyakapan. Okay? Makita natin kanina yung excitement na makita si Brother. What's your name, Brother? Nakalimutan ko. Okay, so makita ko po. Talagang excited kayo na ma-meet siya, no po? Para bang kilalang-kilala niyo na siya. But perhaps we have the opportunity to have fellowship with one another. Amen? Hindi natin na binibigyan ng pagkakataon. Yung mga 6 na araw na lumipas, yun ay binigay natin sa inyo pong mga trabaho, sa inyo pong tahanan marahil, sa inyo pong mga kasama. But today, we have given our time and effort to be in this place, to worship God alone. I-empty natin yung ating puso at isipan. No? Walang magagawa yung ating pagparito kung malayo yung ating pong iniisip. Right? Kung wala po sa ating puso ang tunay na pagdalo sa ating Panginoon. You may be here because you want not to be called out. Kapag kayo absent kasi, kine-check yata attendance at tinatawag, Brad, sister, wala ka nung nakaraan, saan ka ba? Siguro ayaw natin matawag na gano'n, no po, wala yung ating pangalan. But be sure, your name in heaven is written. Amen. Okay, na mga oras that we will depart from this place, okay, we know na meron tayong lugar na pupuntahan sa langit. Amen? And we could see that sa ating pong projector, sa ating pong harapan, isang upuan. Sino gusto mo po sa upuan na yan? No? Puting-puti at marahil po ay napakagandang upuan. Okay? That's why, okay, the title of this message, it is about the opportunity for restoration. Okay, marami pong naka-green ngayon, na-restore yung mga yan. Color green, color life. Okay? But the text the verse that I want to highlight is this in Luke chapter 15, verse 22. But the father said to his servants, Quick, yala surah, bring the best robe and put on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Okay? The father in this story ay bumalik yung kanya pong anak. And there are 3 things na nais niyang ibalik o bigay sa kanya pong lost son. What is that? The best robe. Okay? And then, the other one is what? The ring. And the last one is sandal. Why sandal? No? Kakaiba. Bakit sandal kayong bibigay dyan sa lost son? No? Because the servant, wala pong mga sandal yan. Kapag sa panahon yon, before in those times, if you are not wearing a sandal, Adidas, Nike, you are considered a servant. That's why the father, he wants to justify his son by being lost. That's why he put a sandal. At hindi na po siya matawag na isa pong lost son or a servant. Okay? The story is found in the chapter that our brother read a while ago in Tagalog, Luke 15, verse 11 to 32. If you could remember, okay, there is a father, a man, who has 2 sons. Okay? The younger one asked for his father for his inheritance. Okay? So, buhay pa yung tatay niya, hiningin niya na yung kanyang kayamanan, yung kanyang pong inheritance. Okay? Na sabi na natin, hindi dapat mangyari. Okay? The younger son should receive 1/3 of the wealth of his father. Imagine that, napakalaki ng kanyang makukuha. And he wants that from his father. Buhay pa ang kanyang ama, he wants to get the share of the wealth of his father. Okay? Dalawa lamang yung kanyang anak. The older one, which was, we heard a while ago, siya yung nasa uli ng pong binasa natin kanina. So, the younger man, the younger son, okay, pumayag yung kanyang tatay. Okay?
na ibigay yung kanyang hiningi. God, the Father, gave the Son His inheritance, but not the blessing. That is different. Iba yung pong, the blessing is different from what you are asking. Blessing is given freely to the Son. Dapat ganon. Pero hindi pa nga patay yung kanyang tatay, ay hiningi niya na. So pumayag, nagbigay ng consent yung father, okay, sige, para mo sa video, maybe 1 week, bibigay ko sa iyo ang iyong hiningi na inheritance. So after receiving that, okay, umalis siya sa poder ng kanya pong father. Sa poder ng kanyang, kumbaga yung kaharian ng kanya pong ama. Nilustay niya yung pong kanyang pera, okay, at dumating pagkakataon that he suffer hardship. Nagutom na siya. Okay? Napasukan siya bilang mag-alaga ng isang hayop, mga baboy pa, ang sabi doon. Wala na siyang makain. Even the food of the pig, gusto niya kakainin. Wala kang nagbibigay ng pagkain. Okay? So what is that ginawa niya? Okay? Wala na siyang kayamanan. He lost everything. His sonship nawala. His being a part of the family, nawala po yun. Now, he considered himself a servant because of what he has done in his life. Okay? So, after experiencing hardship, nakapag-isip siya na bumalik dun sa kanyang tahanan ng kanyang ama. Naisip niya, buti pa yung mga hard servants sa aming bahay. May makakain, may tulugan, no? May damit na may susuot, pero siya walang-wala. Naisip niya yung pagkakataon niyo, at doon pa lamang, when he decided to come home, naisip niya na kung anong sasabihin niya sa kanyang ama, na siya'y nagkasala sa kanya at maging sa Diyos. Remember, okay, all have sinned and fall short of the glory of God. Walang karapat-dapat. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Dapat sana, no, yung ating mga ninuno, they should live in the Garden of Eden. Malayo sa naman pong mga kahirapan sa buhay. But because of sin, na-separate sila at yun ang namana natin. Because of sin, we are not only separated from the fellowship of God, but being in the presence of God. Nahiwalay tayo dahil sa ating pong kasalanan. And that is true in the Bible. All have sinned and fall short of the glory of God. You, me, we all have sinned. Lahat tayo napawalay sa presensya ng ating mahal na Diyos sa langit. And because of that, okay, nais niya na bumalik doon sa kanyang ama. Doon sa authority, doon sa kaharian ng kanyang ama, wherein everything was provided for him before he left his father. Provided na. Ganun din po tayo. Nung tayo magkasala, nabigyan ng curse. Po, magbungkal ng lupa. Hindi po easy ang pagtatrabaho. Kaya po kayo narito sa Saudi Arabia. Wala namang naparito para mamasyal sa Saudi Arabia. lahat kayo may kontratang pinirmahan. Ako wala pong kontrata, no, na pinirmahan. Wala pong trabaho. Okay? Ang trabaho ko lang ngayon is waiter. Waiter, opo sister. Ano bang trabaho ng waiter? Okay. Ha? Kumukuha ng order. Tama po ba? Baka na order. Kaya kung yung aking wife o yung aking anak, kapag umun-order sa noon o sa mang yan, ako kumukuha ng order nila. No? Tumatawag yung aking wife, si Tart na rin yung order ko sa baba, kukunin ko yung order nila. Kaya ako yung waiter. Nakakuha kayo, no? Ganun aking trabaho. I'm a waiter, no? Because I get the order. Okay? but today, okay, I want you to tell you this one. In life, we are given an opportunity to be restored. Kahit ngayon lumang sasakyan, pwedeng ma-restore. Ang lumang bahay, pwede.
No po, yung sirang gamit, electric fan, o yung kung anong gamit dyan, basta Pilipino, kayang-kayang i-restore yan, i-repair po yan. Tama po ba? No po, pwedeng gawin at pwedeng maging bago pa nga eh. No? Restoration means, okay, making something, making things better than the old one. Ni-restore mo. Okay? Binigyan mo pagkakataon na maging bagong muli ang isang luma. Okay? And the Bible say, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. The old has gone and the new has come. No? Lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat na sinuko ang kanyang buhay kay Jesus, there was for us an opportunity to be restored in our life. There is an opportunity, yung ating past ay ma-delete. At magkaroon tayo ng isang bagong buhay. Wala na yung nakaraan. Na-delete na. Yung lumang Pedro, na-delete na. Yung chismosang sister, nawala na yan. Yung manulokong brother, na-delete na yan. Except kung gusto mong balikan. No? But if anyone is in Christ, the condition is, dapat na kay Kristo ka. Dapat yung pagkakataon na makilala mo si Jesus, na bago ka. Not because you are attending in a church, you are a new creation. No. The church cannot change you. There is only one agent of changing our life. It is through Jesus Christ alone. Because the Bible says, He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. No? May mga bagay na pinagsisumikapan natin baguhin ang ating buhay. No? Magpanata. Okay? Sumali sa mga krusada, sumali sa mga organisasyon, sa simbahan, but it will not change us. Yun ay panlabas lamang. But we need something that would change us deep inside in us. Kasi sa simula pa lamang, nagkasala na tayo. And that stain of sin is with us. Nasa atin na yan. Okay, mahirap mabura yan. Kahit gamitan mo ng joy o ng tithe, hindi mabubura yan, hindi malilinis yan. We need the cleansing power of the blood of Jesus that could cleanse us totally from head to feet. Kahit ibabad mo ang iyong buhay sa Clorox, hindi ka mababago yun. Pwedeng pumuti ka marahil. Mawala na yung balat dyan. Okay? But because God's love, He wants us to bring back that relationship to Him. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinend niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. Pinako sa krus ng Kalbaryo. Ang sino man maniwala sa Kanya, no, hindi na hatulan. Pagkat binuhat ng Diyos ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Those who are been away from God, there comes a time that we have been restored in our life. And it is not religion that could save us. It is through Jesus Christ alone. Okay? Yung ating restoration, kailangan natin ng kapatawaran galing sa Diyos. Kailangan natin ng habag galing sa Diyos. Kailangan natin ng biyaya galing sa Diyos. No? Hindi natin ito matatagpuan sa panda o sa tamimi. Hindi pwede. No, galing sa Diyos lahat ang pagpapatawad dahil yung kasalanan narin na sa ating mga buhay. Bata ka pa lamang, ikaw'y makasalanan na. Sino po nagturo sa kanyang anak? 8 years old, 7 years old, na magsinungaling. Mangupit. May nagturo bang magulang sa kanyang anak? Ngunit bakit nakagawa sila nun? Because of that sin na narin na sa ating buhay. Kaya nobody is righteous. Walang makalapit sa Diyos. Kahit na ikaw ay pumasok sa isang simbahan, without the change that you need from God, without that mercy, without that forgiveness, you cannot come back and call Abba Father in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, Ama, Ama, ay kanyang pinapakinggan. Yun lamang may tamang relasyon sa Panginoon. And that could be seen, okay, like the prodigal son, we are given a new clothes to wear. Bagong buhay, bagong pananampalataya, bagong you ngayon, bagong ikaw. No? Yan ba katabi mo yan? Bago yan? Tignan mo nga yung ulo niya, baka
Meron pang ano dyan, may antena pa. No, tingnan nyo nga, mahingi baka may antena pa yan. No? Oh, diba? Parang yung sasakyan. Kapag sumakay ka sa sasakyan, may mga automatic na sasakyan, lumalabas yung antena. Diba? Pag lumabas ka ng sasakyan, bumababa yung antena, baka ganun tayo. Opo. Kapag pumapasok tayo ng church, wala na antena. No? Pag uwi sa accommodation, bigla automatic, bida ka ulit sa iyong accommodation. No? Hindi po dapat ganon. Na po, ang isang buhay natin ay binigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Diyos. God forgives, and not only that, He forgets. Hindi katulad ng tao yan. Kapag nag-away, halong katin lahat ng kasalanan mo. Okay? Maalala lahat ng ginawa mong hindi tama sa Kanya. Ngunit ang Diyos, He forgets lahat ng ating kasalanan. Pinatawad tayo ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig sa ating buhay. Walang dumaan dito, no, na kayang patawarin ang kanyang sarili. Walang dumaan dito na hindi siya minahal ng Diyos. Every one of us here is a product of the love of God. Amen? Palakpak ba natin Panginoon? For God so loved the world that He gave. Hindi tayo ang nagbigay ng ating kaligtasan. Ito yung Diyos. No? He gave His only begotten Son. His name is Jesus. God did not give the church to be an agent of change. God gave His Son to be an agent of change in your life. Hindi ang church ang magbabago sa inyo. Yung relasyon natin sa ating pong Panginoon. Yan po ang tatandaan natin. Amen. Kahit matapos ang church na ito, lumipat kay ibang church, magpalista ron, it cannot change you. Lahat ng religion, salihan natin. You cannot be restored by just attending the church. Ayan, sis. Nagpalista na ba kayo dyan? Okay. Like the prodigal son, okay? The clothes a person wears say a lot of them. Yung damit natin, nagsasabi yan ng katotohanan kung ano ang katangian natin. Okay? Itong suit ko nga po ito, ang totoo, rent-to-own pa ito eh. Hindi pa bayad. No po. May utang pa ako kay Kuya Daniel. No po. Bayad na ba? Rent-to-own eh. No po. Okay? It reflects our personality, okay? Profession, diba? Kung medyo sa office ka, naka-coat and tie ka. Na po. Kapag ikaw ay bodyguard ni Trump, pwede mong gamitin coat and tie rin. O kung ikaw ay presidential guard ngayon, ay talagang hindi mo na may differentiate ang isang pastor at ang isang presidential guard. Nakabarong rin yung mga yan. No po, pare-pareho yan. No, if you are a construction worker, meron ka yung damit na kung saan makikita nila. Yung color dyan. Okay? At it also reflects internal and external. Diba? Kapag ikaw may sakit, nasa hospital ka, alam mo, may sakit yan kasi iba yung damit nila. Okay? At iba rin damit ng mga nurse. Okay? That reflects our personality. And sabi diyan, even how we feel in a certain day. Diba? Kung ikaw ay bagong gising, nakapajama, hindi ka pa nakabis, tinatamad kang gumawan, nare-reflect yan sa iyo. That's why when we come here in the church, meron pa yung gusot pa yung mukha, talagang pinili pang ba. Gising na, dyan yung sundo. Talagang yung susundo 5 oras na rin, wala pa yung susunduin. No po. Napakahirap no, sa isang nagsusundo. No po, kinakailangan, alam natin gawain. Huwag tayo magpupuyat sa Thursday ng gabi. Kasi magsasuffer ang transport minister. No? Kaya tuloy, hindi ka pa nakakasakay sa sakyan, binarurot na, nagsumundo sa'yo. Kasi hindi mo pa necessary yung pintuan ng sakyan, ay talagang pinanggap na. Ang tagal naghintay sa inyo. Po? Okay? So everything that we wear, okay, reflects our personality in life. Okay? If you want to be distinguished, you wear. You wear a dress, you wear a cloth, pwede kang i-distinguish. Professional yan. Driver yan. Kasambahay yan. Construction worker yan. The same thing with the prodigal son, yung kanyang damit nang umuwi ay gusot-gusot. Madumi siguro, mabaho. Kasi wala na kanyang property. Bumalik siya sa bahay niya,
Po, yung mas mabuti pa nga sabi niya, yung servant sa bahay ng tatay ko. Pero siya, imagine that, working in a pig farm, umalis sa bahay, wala naman dala-dala sigurong damit siya. Yun lang kanyang suot, okay? Na bumalik dun sa kanyang tatay. That reflects us. No? Kahit na maganda yung ating intention sa buhay, palagi kang tumutulong sa mahirap, but kung ang puso mo hindi nababago, you have the same clothes that is wearing. Hindi mo tatago yan. Kahit ang pangalan mo nakalagay sa poste ng isang wedding sheet sa inyong probinsya, o doon sa school na ikaw nagpagawa ng ganito, that is doing good. But doing good, it cannot save you going to heaven. Hindi tayo maligtas na paggawa ng mabuti. No? We are wearing the same clothes dahil tayo po'y makasalanan, palamang. So this prodigal son, he went home wearing the same clothes. No? Hindi nagpapayag na siya yung isang son noon na nakatira doon sa palasyo. But nagpapaywatik na yung kayong suot ay isang servant. Gusgusin, wala sa ayos, wala sa itsura. Okay? And the father always na hinintay niya yung pagbabalik ng kanyang anak. Tinitignan niya. O, hindi pa uso nun ang telescope. Ito, meron pa naglalakad dyan. Araw at gabi, hinintay niya bumalik. Kaya sabi niya, itong anak ko, he was once lost. Akala namin patay na. Tinanong ng kanyang panganay na anak. Itong anak natin bumalik. No? Winaldas ang pera natin. Pero ngayon siya, binigyan mo ng kapsa. Ako matagal na rito, hindi mo ako binigyan ng kapsa man lamang. No? Sabi ng tatay, napakaganda. Akala ko patay siya. Akala ko wala na siya. Ngunit, eto siya bumabalik sa akin. No? There seems to be a path na tama sa atin. Pero ang dulo pala nun ay kapamakan. Amen? Kumapit po yung mga natutulog, baka matumba kayo sa puwan. Okay? May nahulog na. In 2 Corinthians 5:21, God made Jesus who had no sin. Walang kasalanan yan. Okay? To be a sin for us. Imagine that, wala kang kasalanan, pero naging kasalanan siya para sa atin. So that in Him, sabi po ng Bible, okay, so that in Him, we might become the righteousness of God. Man's righteousness is different from the righteousness of God. God is righteous. God is always right. No? Ang tao pwede maging righteous niyan kapag hindi siya tumawid sa daanan na kung saan ay bawal tumawid. No? Kapag siya hindi nagtapon doon sa basura na bawal itapon ng basura rito. Nagtapon ka nga ng basura, sinit mo sa basura pero hindi nag-shoot. No? Hindi ka pa rin tama. No? Lumakad ka sa no-J waving, wala naman nakakita, walang MTA. That is not right. But in God, everything is right because He is a righteous God. So, ang kapalit ng ating kasalanan na naipako sa krus, it is Jesus. So that we may become the righteousness of God. There is an exchange na nangyari. Naipako ang Panginoon sa krus so that you will be righteous. You will be right sa harapan po ng Panginoon. Not because we are right, not because tama tayo, pero binalot ng Diyos ang kanyang anak sa atin so that we become righteousness of God. Yang katabi mo yan, hindi dahil sinungaling yan, hindi dahil chismosa yan, binalot na niyan ng katwiran ng ating Panginoon. No? Hindi dahil siya nangungupit ng ballpen sa hospital, sa opisina niya, inuwi sa church. No. Ilalagay dito sa church, marami pang ballpen dito. Sa tingin natin yan ang righteousness ng tao. But when we come to God, Lord, forgive me. Nagripo ako ng sangkaterbang ballpen, sangkaterbang kopumba. Lord, forgive me. And that came.
dumagat tayo sa katwiran ng ating Panginoon Kristo. No? Meron nga isang sister, Pastor, wala akong pera eh. Sumakay ako sa bus, hindi ako nagbayad. Ah, talaga. Hindi pa dahil sakay ka ng bus, hindi ka nagbabayad. Napo o sa train, hindi siguro pwede. That is righteousness of man. But righteousness of God is that we come before Him. Binalutan tayo, binisan tayo ng katwiran ng ating Panginoon Kristo. Opo. Kaya when we come to church, it is not our righteousness. It is the righteousness of God na dapat makita sa bawat isa sa ipong mga katabi na ipong mga. Amen? Palakpak po natin, Panginoon. Okay. Psalm 103 verse 12 to 13, sabi doon, as far as the east is from the west, saan bang east? Siguro, yan. West doon. Masusukat ba natin yan? Diba? So far has He removed our transgression from us. Like a father has a compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Gaano man ang listahan natin kalaki ng kasalanan, ang Diyos kaya Kanya patawarin nung tayo ay may takot sa Kanya. Lahat tayo rito nagkasala. Mayroon kanya-kanya tayong mga story na dapat pakinggan. Okay? Kung minsan, pakinggan yung mga testimony ng mga sister, mga brother, para bang sa TV lang, no? Na, mga drama, magpapikinggan. Okay? There is one sister na nag-confess sa akin, pastor, po. Okay? Nakailang asawa ko. Sabi sa akin, ganun ba? O ilang anak mo ngayon? 5. O 2 sa una, 5. At 3 sa ngayon. Kasal ka ba? Ay hindi mo asawa yan. Katulad pa ng Samaritan woman, hindi mo asawa yan. No? Kinakalang straighten mo ang buhay, kung nais mo maglingkod sa Diyos. Pero totoo siya, nagtotoo, talagang matapang siya nung nagsabi na gano'n niya kayong buhay. Okay? Nasa pagkakamali ng buhay, hindi na pwedeng ibalik. Okay? But we need to be dressed in front of a righteous God. Maging mabis tayo sa harapan po ng Panginoon. As far as the east from the west. Huwag tayong mayang lumapit sa Diyos. Kahit na hindi mo sabihin ang iyong kasalanan, alam niya na ang iyong buhay. Magpakatotoo ka lang. Uminom ka ng Coke o Pepsi para maging totoo sa iyong buhay. Kaya hindi po isang Diyos. Sabi niya, like a father has compassion on his children, the man has compassion for his prodigal son, lost son. Okay? Sa ibang Bible, ang tawag doon ay lost son. Doon sa Luke chapter 15, 3 lost po yun. Bago yung lost son. Lost coin, then lost son, tsaka isa. Diba? Nawala yung mga bagay niya. Pero nakita muli ng may-ari ng tahanan. That's same thing to us. Kaya nga sa pagdalo ng church, ipakita natin na bago tayo nilalang. Okay? Iwasan natin maging marites na. Noon yan. Maging parites, iwasan natin. No? Kaya sabi ko kanina, ako nag-opening prayer dyan sa labas. Wala tayong magagawa sa nakaraan. No? Ang harapin natin, yung katotohanan na narito tayo ngayong umaga sa gawain Panginoon. You cannot change our past. Hindi mo pwedeng baguhin na nagkaroon ka ng asawa na hindi mo na asawa noon. But you could change that kung lalapit tayo sa ating Diyos. Amen. Na nagpapatawad sa ating pong makasalanan. Okay? The Bible says, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body. Mula nang tubusin ka ng Panginoon, when once you have been redeemed by the blood of God, your body becomes the temple of a living God. At iwasan natin magamit yung katawan natin. Magamit sa mampong gawa ng diablo sa ating buhay. You were redeemed. You were bought at a price. Anong presyo binigay ng Diyos sa atin para ikaw lamang matubos?
hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Magkano bang binayad ng Diyos sa atin? You were bought for the price. Merong presyo tayo. Ang presyo niyon ay buhay ng Panginoon. Yun ang binayad niya sa ating mga kasalanan. So kinakailangan yung buhay natin ngayon ay ang Diyos ang mag-glorify. Huwag na tayo parang hapon na sakang. Alam mo yung sakang ang hapon pag lumakad? Diba? Ganyan. O pag Friday, ganito tayo. Pag bukas, baka ganito ang lakad natin. Sakang tayo. Ano po? Hindi ba kayo makita ng mga pastor natin? Pero ang Diyos nakakakita sa ating buhay. Kung nais mo magamit ng Panginoon, okay, lahat ng area na ating buhay, kinakailangan ibigay natin sa ating Panginoon. No? Year 1993, okay, nung ako'y makakilala sa Panginoon sa Jeddah, huwag niyo na bilangin kung ilang taon yun. 1993, no? I received Jesus Christ as my Savior. Tagapagtigtas lamang kasi ayaw kong mapunta impyerno. So I accept Jesus Christ as my Savior. Okay? Pero pagdating ng Thursday ng gabi, no, iba yung ginagawa namin. Okay? Nagiinuman, nagkakantahan, no? Friday, gawain namin sapon. Kahit kami may hangover, dadalo kami sa gawain. Magsusong offering pa kami. Yung inawit namin sa inuman, yun ang offering namin kinabukasan. No? 1 year, ganun po kami. Another year, tinanggap ko na si Jesus as my Lord. Panginoon na aking buhay. And from that time on, nabago ako ng Panginoon. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit ang Diyos, excuse me, parang mainit yata eh, no? Sabi ko kay magiging Pastor Daniel, hindi na ako magiganto eh, no po? At mainit yata, ano po? kaya kanina pa ako tinitignan eh. Hindi pa bayad yung pasaran. But you were bought with a price. Okay, pupunta tayo doon po sa Shoe Mart o naman pong mall, may presyo ang mga ito, nakasabit kung magkano ang price niyan. So kinakailangan bayaran natin yan. So lahat tayo, no? Wala ba? Bibili ako ng AC ngayon para... Meron na. Tatandaan po natin. Yeah, meron na pala. Okay. Nakasarap ba yun, sister? Kaya pala mainit din, no? Sabi ko mag-trip yung breaker. Doon na tayo sa labas para hindi mag-trip yung breaker. Ano, lahat tayo na naparito ngayong umaga, utang natin sa Diyos yung ating buhay. At kung sino man, yung pong may cellphone, pakinsara na lamang. No? Pupunta ka ng church, kinakailangan nakapokus yung ating pong kaya dapat yung presider nagpapalala. Salamat ha. Kailan ba uwi mo? September 5 po. Sige, papadala ko to sa iyo. Ba't mo nilagay rito? Uwi na pala, mag-exit na si Brother. But I know, lahat tayong may plano ang Diyos. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. Iba-iba man yung ating nakaraan. But the point is, kaya kang gamitin ng Diyos. If you are just willing to be restored in your life. We were created in the image of God. That is the original design of God for everyone. But because of sin, nasira yung imahe natin na katulad po ng Diyos. I may be standing here today in front of you. Maraming iba-ibang sasabihin nyo sa akin. No? I-describe nyo nga ako ngayong umaga. Siguro sasabihin niyo. Ha? Siguro sasabihin nyo, tama yan sister ko. Iba, butas yata may gas ni pastor. Mali yata, banking yata. Iba-iba. Pero pag tumingin ako dun sa salamin, isa lang yung sinasabi ng salamin. Hindi nagsisinungaling yung salamin, di ba? Kaya bago kayo pumunta sa lugar na ito, anong huli yung tinitignan? Yeah. Salamin. Tama ba yung pagka-makeup ko? Tama ba yung suklay? Hindi nagsasabi yun ng sinungaling. Pero kayo baka ibang sabihin nyo, para lang may libre ko yung mamaya, sasabihin ko, ibang sasabihin nyo sa akin.
But the Word of God says we are conformed to the image of God. But because of sin, napawalay tayo, na-distort yung ating image sa harapan po ng Diyos. And we need to be restored to that original plan of God in our life. Kaya hindi lahat ng nasa loob ng church, pare-pareho ang kanila pong paglago sa church. Meron yung iba ginagamit na, meron yung mamaya ma-install na, iba marahil po ay matagal na sa church, pero nandiyan ka pa rin sa upuan na yan. Meron lang ang pangalan yung upuan mo eh. Kung nakukuha na, ako yan. But when we come to church, dapat natin tandaan, you are meant for change. You are meant to be restored and conform to the image of God. Huwag po tayong mahiya na ganito ang buhay natin noon. Knowing God, kaya kanyang restore. Kaya niya kanyang baguhin. Kaya kanyang patawarin sa inyong kasalanan. God is full of mercy. Full of grace. Amen. No? Sapat po yun sa ating buhay. Hindi maganda yung aking nakaraan. No? But because I surrender my life to Jesus. Amen. No? Sinurrender ko maging yung aking katawan. At siya na po yung naging Panginoon ko sa aking buhay. Okay? Hindi ko pinangarap na tumayo sa inyo pong harapan. No? Nung umpisa pa ako na mananampalataya, okay? Ako nagpipreach sa, sino po nakarating na sa Baguio? Wala pa? Kawawa naman kayo. Nakapunta sa Burnham Park. Oh, yes. No, di ba? Nung mag-exit ako sa Jeddah, ang una ko pong pinagawa ng Lord sa akin, mag-preach sa Burnham Park. Okay? May dalang speaker, mic, gitara. Okay? Wala po mapansin sa akin. Sino ba ito? Nung sigaw ng sigaw doon. Okay? So doon sa Burnham Park, meron pong yung waiting shade. Okay? Nandun kami. Ang panalangin ko sa Lord, hindi magkaroon ng, hindi ko sinabing umaraw. Pinagpipray, Lord, sana umambon. Palagi sa Baguio, umambon ulan sa hapon. Alam niyo kung bakit? Kasi pag umambon, takbuhan yung mga tao sa waiting shade. At nakapakinig sila sa bitang ng Diyos. Tumatanggap sila sa oras na yun. Pero kung walang ulan, babalik sila roon, nagbobote, kung saan pupunta. But because of the work of God, maraming po kinala sa Lord. Because of that preaching, under the waiting shade. You see? In our life, there are impossible in our life. But with God, all things are possible. No? Iba-iba man tayo ng trabaho sa buhay. Kayo, no? Iba-iba man tayo ng pinanggalingan na i-raise up sa buhay. But the same thing is, one day, kung pinaglingkod natin ating buhay sa Lord, one day, tatapikin tayo ng Diyos. Well done. Good and Faithful servant. well done. No? Sabi sa atin. He will not say, well done, beautiful sister. Well done, guwapong brother. No. Well done, good and faithful. Maging tapat tayo sa Panginoon. Wala man tayo sa loob ng church o nasa bahay man, maging tapat tayo sa Panginoon. Yun ang basihan ng pagkuha natin ng reward sa ating Panginoon. You may be silent today. Hindi kayo makabasag ng pinggan. Ngunit pagdating sa bahay, para kayong machine gun. No? Nababasag ang mga pinggan. It could not be that way. Kung ano, ikaw dito, ganun ka dapat. Sa loob po ng bahay mo. Sa loob ng kumpanya mo. There are many who need Jesus Christ. It may be katabi mo yan sa opisina. Okay? It may be kasama mo yan sa pila sa panda. It may be in the line of the immigration. Okay? They need Jesus. No? People need Jesus. They need peace in the earth. Wala silang matatagpo ang kapayapaan. They need something who could stop the war. Okay? They need someone na pwedeng lapitan. Minsan nga, nakapila ako sa immigration. Doon sa Pilipinas, okay, mahaba yung pila sa sa immigration, di ba? Sino po nakapunta ng immigration? May ibang pila doon. Minsan, hindi po straight ang pila doon. No? Mayroon tumitingin na ganyan. Sa kabila, may tingin ganyan. Kasi, ang tagal eh. Di ba? O kung ikaw nakapila sa panda, di ba gusto mo palaging mabilis sa express? There comes a time na
meron sa likuran namin, yung ngawa ng isang lalaki doon. Ano pa naman yan? Late na ako sa aking flight. Complain. No? Hindi ko na mapigilan. No? Lumingin ako sa likuran. Ikaw pala yung Brad? Sir, kaparang pala tayong flight. Siya yung gawa doon sa likuran. No? Born again pala. Kasama pa sa church. Ano pa? Ba nakakaya yun? Isang naranasan mo ba yun? Ano naman ito, bago pa yung kahera doon sa Panda, talagang gusto mo. No? Mag-isa pa lang yung kahera doon. No? Ikaw tingin ka ganyan. Pala, dumadalo ka sa unit. Minsan mahirap po. Tinitest tayo ng Lord sa mga ganyang bagay. But we need to be honest in our life. Kung nakagawa man tayong gano'n, nakapagsinungaling, maaari man tayo lumapit sa Diyos. Father, forgive me. Lord, patawarin mo pa ako. Uminit yung ulo ko kanina. No? Hindi nga mag-start yung sakyan eh. Ako, uminit ang ulo ni Pastor kanina. Hindi mag-start na sakyan. Mahabay pila sa immigration. But today, okay, installation, okay, goes farther than just an elder or they call to ministry. Sino po yung install mamaya? Sino pa? So lang, dalawa. Sino pa? Tatlo. Babae, wala? Apat. Okay. It is not just a call to ministry. May higit pa doon na panawagan ng Diyos sa inyong buhay. No? It is not to be recognized as such. Mas higit pa doon. Okay? It comes with great blessing and at the same time, great burden. And it is not just for anybody. Ito'y napili o nagsumigasig para sa gayon makarating sila sa posisyon na yan. It is a blessing for some, but it is also a burden for some. Lumalaki yung hawakan mo. Nagiging responsible ka from being irresponsible. Dati late ka na dumating sa gawain. Pero ngayon, dapat maging maaga ka. Mag-ayos pa sa loob ng church. At kinakailangan mong sundin yung mga bagay na sinasabi ng yung pastor. Okay? Kaya nga po itong gagawin natin after this. Okay? May part 2 pa yata, mga Pastor Joel. As we come to this installation service, we rejoice with our brother and sister in their call from the Lord. And with the church they have been called to serve. Nakikigalak ang bawat isa. Nakikigalak rin. No? Ako sa inyo na mga ma-install. Okay? Kaya ako bumili ng ganitong suot. Nakikigalak ako sa inyo. No? Kala ko coordination na kayo, installation pa lang pala. Okay? But it is a privilege to be called to serve a living God. Di ba, Brad? Brad, ikaw yung nagtas kanina eh. Di ba? Privilege yun. Hindi para matawag na elder o deacon. Para hindi mo malaman responsibilidad mo sa loob ng church. Ito yung panawagan galing sa ating Panginoon. Okay? But I charge you with this word of God. I charge you therefore. Okay? Pwede pong tumayo yung mga nagtas ng kamay? Tumayo. Mamaya may official pa. Ito yung charge ko sa inyo. Sino pa? Ha? Yan. O marami pa rin ba nagtatago kayo? Wow. I charge you. Ito yung panawagan ko sa inyo. I charge you not in front of these people, but before God. And the Lord Jesus Christ, sabi niya, who will judge the living and the dead of His appearing and His kingdom. There will come a time, darating muli ang Panginoon. Not just a newborn baby, but a judge. Hindi isang mahabaging na Diyos, but a judge who will judge us. Sabi niya. Kaya nga, ito yung charge ko sa inyo. Okay? Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. Diba? Lalo na kung may balat sibuyas sa church, napakahirap mong i-rebuke yan. Baka hindi na umalis sa next Friday. Meron po encourage ang isang discourage. Okay? But that is what you should do.
in season and out of season. Naramdaman mo yan, tinatamad ka ng gawin niya, pero gawin mo with great patience and great instruction. Okay? But you, sabi yan, you, kayo, keep your head in all situation. And your hardship, meron pong hardship. Okay? Do the work of evangelist, discharge all the duties of your ministry. Whether you are an elder or deacon, i-discharge mo yan. Gawin mo yan. No? Bilang pag-alala sa mas sigit na ginawa ng Diyos sa inyo pong buhay. And that is my charge to you today. Be a Christian that God wants you to be. Amen? Shall we all pray and bow our heads? Lord, salamat po that because of your great love, we are changed from glory to glory. Katulad ng aming pong inawit kanina, Panginoon ko. Salamat po na hindi lamang po namin yan awitin, kundi magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming buhay. Alam ko po, marami pa po rito ang tatawagin niyo po, God, to be an elder o deacon of church, even pastors, o God. Lord, I pray, Lord, na magsumikap sila, Panginoon ko, na hanapin ang kalooban mo at panawagan sa akong buhay. Not just they are in the sitting ministry, O Lord, but I know, Lord, you set them in this place. God, give them that courage, O God, to face, Lord, that calling, O God, in their life. Mahirap nga po, O God. Kakbay po nito, the great blessing, and even the burden, O God, na dala-dala ng bawat isa sa ministeryo. But we are privileged to be called such as this, Father God. And we want you, Lord, to be glorified, O God. We want you, God, to be with us, O God. Saan man pong tatahakin pa po ng church, Panginoon ko. Saan man pong planuhin po ng church, Lord God. Gabayan mo po ang pastor niyo po rito sa Unique Church, Panginoon ko. Hayin niyo po, God, sa lahat ng ito ng tumayo. Even those who are sitting down right now, Lord, na napakinig ng itong salita, Lord, there is a place for restoration in every one of us, Panginoon ko. We thank you, God. Lord, we place you in highest place, O God. We glorify you in this name that is above all other name. The name of Jesus of Nazareth, we pray. Amen. Amen. God bless you all. Are we blessed? Salamat po sa mensahe ng Lord through Pastor Nelson. So, marami na tayong new creation ngayon. Bago na tayong lahat sa harap ng Panginoon. Kalimutan na natin yung dating tayo noon. Baguhin na tayo ng Panginoon ngayon. Salamat po. At ngayon naman po, tatawagin natin si Pastor Joel para sa short exhortation. Amen. Praise God. Dumako naman po tayo sa isa pang gawain ng Panginoon kung saan ito po yung pagkakaloob po natin sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang ministry. So, sabi po diyan sa Malakay 3:10 hanggang 11, bring the poor 10% in the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of hosts. See, I will not open the floodgates of heaven and pour out the blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you so that I will not ruin the produce of your ground, and your vine in your field will not be barren, says the Lord of hosts. Amen. So yan po, malinaw po dyan na sinasabi na dalhin po natin yung ating mga ikasampung bahagi ng ating mga kinita. Ano po, noong time na yun, mga ano pa lang mga ani, mga palay, trigo, ano po. Pero ngayon, wala tayong mataniman dito, kaya yun na lang po mga sahod natin, yung ikasampung bahagi po noon ang ibibigay po natin sa Lord. So, kaya
Sinabi po diyan na kapag ginawa po natin yon, ay ibubuhos niya yung masaganang biyaya at pagpapala. Ano po? At ang isang maganda doon, yung sa 11, na sinasabi doon na kanyang sasawayin yung, sabihin natin, yung mga altas ng ating sahod. Kinakaltas tayo pagka hindi naman natin gawa yung damage, pero sa ating kinaltas, kung baga nung time na yun, yung mga peste, yung mga ano, ay hindi pa hayaan ng Panginoong Diyos na mapiste yung alaman mo. Pero ngayon, yung mga sahod natin, ay buo pa rin nating matatanggap pagdating ng end of the month. Ano po? End of the month. So kaya yun po yun. At alam niyo po ba na kapag yung sahod nyo, yung bahagi nun, ay inialay nyo sa Lord. Ano po? Ibinigay nyo sa Lord yung bahagi ng sahod mo. Sabihin natin 10, yung iba nagbibigay ng 30, yung iba ba sobra pa, ano? Binibigay. So pag binigay po natin yung bahagi noon para sa Lord, yung kabuuan po, tanda po natin yung kabuuan po nung sahod mo na yon ay nagiging blessed. O kumbaga pinoprotektahan ng Lord. Hindi po siya mananakaw, hindi siya mawawala. So kaya it is our challenge. Ano po, sabi nga ibubuhos niya yung masaganang biyaya at pagpapala. Minsan nga po, 2018 yata yun nung umuwi ako, ay yung wallet ko dalawa kasi. Tapos nung sumakay ako galing ng airport pauwi, nung nalaglag yung isa, nandun pa naman yung ikama ko at saka driver license, saka may mga real, hindi naman ganong kalakihan. At yun ay nawala. So sabi ko, Lord, alam ko po hindi mo yan papaintulot na tuluyang wala pagkos ito'y may babalik sa akin. Kaya yun po, pinag-pray namin ng asawa ko. At after 3 days, ay meron pong nagbalik sa akin. So ganun po pag tayo ay nagtiwala sa Panginoong Diyos at sumunod tayo sa Kanyang mga instructions, sa Kanyang po mga sinasabi po sa atin. Ano po? Kaya napakahalaga po na yung pagsunod sa mga instruction po sa atin ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So kaya dahil yung kabuuan po ng sahod mo na yun ay pinaging banal. Ano po? Yung 10%, sabihin natin 10% yung naibigay mo, o sabihin mo natin parang gusto mo bawasan, gawin 5%. Pero mas maganda kung ano yung instruction ng Lord, yun po yung gawin natin. Kaya eksakto, talagang hindi po niya pababayaan. Yung pong kabuuan ng sinahod mo po ay magiging nasa-sanctified po o kumbaga na pinaging banal. Kasi pagka yan ay pinaging banal ng Lord, blessed ng Lord yung sahod mo, hindi siya basta-basta matatouch ng kaaway. Hindi po siya mawawala. Amen po? Amen. So yun po yung kagandahan po nun. Kaya huwag po natin kalimutan na meron pong napakagandang bagay na nagaganap pag tayo ay nagbigay yung bahagi para sa Lord. Amen? So magbigay po tayo sa Panginoon. The Lord upon the earth, get on Him, Redeemer, who am I? Let the bright morning star choose to light the way for everyone in the world. Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am loudly fading, today, gone tomorrow, wait on the ocean.
Glory be to God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Isus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil pinagpala mo po ang bawat isa. At salamat po, Lord God, sa iyong mga anak, mga lingkod mo po na nagkaloob ng kanilang bahagi po sa kapirang po ng UICSG Ministry, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, ay i-bless niyo po ang kanilang bawat mga kamay, ang bawat gawa ng kanilang mga kamay, pagpalain niyo po. Maging ang mga kumpanya po na kanilang pinagtatrabahoan, ay pagpalain niyo po, Panginoon. At nawa, Lord God, maging ang mga blessing nito ay i-multiply mo po at magamit po para sa kapurihan, para sa kaluwalhatian mo po, Diyos, pagpapatatag, pagpapalago ng iyong iglesia. At i-bless niyo rin po, Panginoon, ang nangasiwa at naghahawak ng mga kapirang ito para sa iyong iglesia. Maraming salamat, Lord. Ito po yung aming nagkaisang pasasalamat at panalangin sa iyo, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen and amen. I am power quickly fading. In the day dawn tomorrow, the weight of the ocean, paper in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Hold me.